Sa John chapter 14 verse 15, ang sabi po ni Jesus, si Jesus po ang nagsasalita dito mga kapatid. Nang sabi po niya, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maaring marami o maaring bawat isa sa atin, nabasa na natin, napakinggan na natin ang verse na ito sa John chapter 14 verse 15. Pero ako po mga kapatid ay hindi po magsasawa na ipapaalala po sa inyo na ang pinaka-sign para sa isang tao na siya ay nagmamahal kay Kristo ay hindi yung dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa sinusunod niya ang mga salita ni Jesus. Pansinin ninyo ang verse na ito na sinabi ni Jesus, if you love me, o kung iniibig ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabi, mga kapatid, na kung iniibig ninyo ako, aawitan ninyo ako. Although, part yun. Ang pagsamba natin sa Diyos ay part, isang paraan para tayo ay makapagsamba sa Diyos. Pero ang pinaka-highest worship kay Lord, mga kapatid, ay obedience. Kahit kanta tayo ng kanta, tugtog tayo ng tugtog, attend tayo ng church, basa tayo ng basa ng Bible, dumadalo tayo sa mga gawain. Pero pag may narinig tayo na utos ng Diyos, ay hindi natin tinutupad, hindi yan totoong pag-ibig kay Jesus. Dahil ang pinaka binigyan ni Lord ng diin dito, na kung iniibig natin siya, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Para bang ganito yon, mga kapatid? Okay, magsabi tayo ng isang utos ng Panginoon. Ang isang utos ng Panginoon ay, ibigin mo ang iyong kapwa, o mas mabigat, kaaway. No? Okay lang siguro pag kapwa, mabait. Madaling ibigin yon. Pero parang ganito yon, mga kapatid. Kung iniibig ninyo ako, ipakita mo sa akin sa pamagitan ng pagmamahal mo sa kaaway mo. Parang ganito yon. Kung iniibig mo ako, ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng pagpapatawad mo sa mga nagkasala sa iyo. Amen? Hello? Nandyan pa ba kayo? Ganun ang ibig sabihin ni Jesus. Yung pagsunod sa utos niya ay magpapakita kahit hindi mo sabihin na I love you, Jesus. Pero pag sinusunod mo ang utos niya, automatic mahal mo si Jesus. Amen? Kasi ang dali lang sabihin, I love you, Jesus. Pero pag sabi niya, anak, sige, ipakita mo sa akin ang pagmamahal mo. Humayo ka ngayong araw na ito at ibahagi mo ang gospel ko, ang mabuting balita. Lord, busy ako eh. May schedule ako. May pupuntahan talaga ako ngayon, Lord eh. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko, na kung, ito ulitin ko, sige, anak, kung talagang mahal mo ako, ipahayag mo ang mga salita ko sa mga kaaway mo. I-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong umaayaw sa akin. Parang ganun yon, mga kapatid. Iisang talata ito, pero nakita ko pong hindi madaling gawin.
madaling basahin. Amen? Madaling isaulo na John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Memorize John chapter 14 verse 15. Ang daling i-memorize, pero yung pag-a-apply nito mga kapatid, hindi ganun kadali. May mga utos si Jesus na madali lang gawin. Amen? Amen? Diba, kagaya nun, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Huwag kayong titigil sa kapapanalangin. Pwede natin gawin yon. Madali lang mag-pray. Amen? Madali lang mag-pray. Alam niyo ibig sabihin ng pray without ceasing? Kahit tapos ka nang nag-pray kaninang umaga, pwede ka pa rin mag-pray ngayon. At kahit nag-pray ka na ngayon, pwede ka pa rin mag-pray mamaya. At kahit nakapag-pray ka na mamaya, mamayang gabi, pwede ka pa rin mag-pray. Yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Amen? Halimbawa, Martes, prayer meeting natin. Nag-pray ka na ng umaga, nag-pray ka ng tanghali. Gabi, prayer meeting. Nag-pray naman na ako kaninang umaga eh. Hindi ganoon, mga kapatid. Iba yung individual prayer natin, iba yung corporate prayer natin, iba yung online prayer meeting natin. Kaya nga sabi ni Jesus, manalangin kayong walang patid. At inihalimbawa nga niya yung panalangin ng balo sa Luke chapter 18. Na hindi siya tumigil sa kapapanalangin hanggat hindi niya nakukuha yung hustisya sa kanyang pagkabalo. Pray without ceasing. Hindi siya tumitigil. Kaya number 1, mga kapatid, love God not by words alone. Amen? Mahalin natin ang Diyos hindi lang sa pamamagitan ng ating mga salita o sa ating mga sinasabi. Na pag tinanong kita, halimbawa ngayon, mahal mo ba ang Diyos? Oo. Kung halimbawa, gagamitin ako ng Diyos. Alam mo, sinasabi ng Diyos sa'yo, sa araw na ito, humayo ka. Nagpapahinga ako eh. Di ko pa natapos Bible reading ko eh. Mga kapatid, 99% obedience ay hindi 100% na obedience kay Lord. Ang delayed obedience ay hindi talaga obedience. Kasi pag sinabi ni Lord now, pero sabi mo mamaya, hindi na obedience yon. Kasi pag sinabi ni Lord ngayon, at sinabi nating bukas na, hindi na si Lord ang sinusunod mo, kundi sarili mo. Amen? Yes. Ganun yun. Pag sinabi kasi ni Lord now, now is the day to obey, hindi tomorrow. Lord, bukas na. Hindi ganon ang obedience, mga kapatid. Ang obedience, kung kailan pinagagawa ni Lord, doon mo gagawin, hindi kung kailan mo gusto. Amen? Kung kailan feeling mo nang sumunod. No, mga kapatid. Halimbawa, nasaktan tayo. May nakapanakit sa atin, sa ating damdamin. Nasaktan tayo masyado dahil sa kanyang ginawa. Nabasa mo ngayon ang Bible. Patawarin mo nagkasala sa'yo kasi nag-pray-pray ka. Kasi kapag ka hindi mo pinatawad yung nagkasala sa'yo, hindi rin patatawarin ng Diyos ang panalangin mo, ay yung kasalanan mo, at hindi niya pagkikinggan ang prayer mo. Huwag ka nalang magpipray kung alam mo na hindi rin lang pakikinggan ng Panginoon ang prayer mo. Maraming mga tao nagpray-pray, pero mayroong spirit of unforgiveness. Maraming humihingi ng tawad sa Diyos na patawarin siya sa kanyang mga kasalanan, pero hindi siya nagpapatawad sa kanyang kapwa. Paano yun?
Paano yan? Nasabi ng Bible na kapag hindi tayo nagpatawad sa mga nagkasala sa atin, ay hindi rin patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. At pag may kasalanan tayo, merong barrier, may hadlang sa ating mga prayers. Kaya part sa mga prayers natin, mga kapatid, merong pagpapatawad sa mga kasalanan sa mga taong nagkasala sa atin. At paghingi natin ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating mga kasalanan sa Kanya. Kaya every time na may mga tao, minsan, pag nakikita nila itong tao na ito, nasasaktan ng kalooban, di sila makamove on. Why? Meron pa rin yung spirit of unforgiveness sa kanila. Nakakulong pa rin sila sa tanikala o sa mga rehas ng kulungan ng espiritu ng hindi pagpapatawad. Nakakulong pa rin sila sa espiritu ng hindi pagmamahal. Hindi nila kayang mahalin itong mga taong ito. Nagpapadala pa rin sila sa udyok ng masamang espiritu. Bakit mo ibigin yan? Bakit mo mahalin yan? Ang sakit-sakit ng ginawa niya sa iyo. Mga kapatid, sinasabi ko nga po that if we love Jesus, we will keep His commandments. Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Makikita po natin sa word ni Jesus na ito na love for Jesus is personal. Personal. Ikaw mismo, tayo mismo, kasi sinabi niya, if you love me. Kaya kung ikaw, sabi niya, kung mahal ninyo ako, o kung mahal mo ako, tuparin mo ang utos ko. Hello, mga kapatid. Siguro, bawat isa sa atin dito, alam naman natin ang mga utos ni Jesus. Amen? Yes. Alam natin ang utos ni Jesus. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, ang dali lang mahalin si Lord sa pamagitan ng salita, pero hindi lang dapat nating mahalin ang Diyos sa pamagitan ng ating mga salita. Amen? Kasi sabi niya, if you love me, may gagawin ka. Amen? Naway nauunawaan natin, mga kapatid, ng pagmamahal kay Jesus ay hindi lang by words. Kasi napakadali yan. Napakadali. Napakadaling umawit. I love you, Lord. Ang dali, mga kapatid. Ang dali nating i-declare, I love Jesus. I love God. Tandaan po natin, ang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, ay hindi sistema. System. Sunday, mag-attend ako ng church. Naging system na ng Christian life natin minsan, mag-attend ako ng church because Sunday. Mas maganda, pag sasabihin natin, a-attend ako ng church because I love Jesus. Amen? Aawit ako, dahil nagpapaawit ang worship team, kailangan kong umawit. Di ba? Mas maganda, aawit ako dahil aawitan ko, mahal ko si Jesus. Di ba mas maganda kung ganun, yung motibo natin, not a system. Praise and worship. Okay, magpe-praise and worship ako, a-attend ako sa worship time para maipadama ko ang pagmamahal ko kay Jesus through my praises and worship to Him. Magtatites ako because I love God. Hindi dahil sa nag-share yung mag-challenge sa atin ng tithes and offering, magbibigay ako kasi nakakahiya naman na ako lang ang maiiwan sa upuan. Hindi man lang ako nag-forward sa harapan na naghulog sa box, offering box. Hindi sistema, mga kapatid.
Na kung ano lang yung ginagawa ng church, ay gagawin din natin dahil yon ang ginagawa ng church. Mas maganda mga kapatid kung ang motive ng lahat ng ginagawa natin, not a system, but it is a decision na mahal natin ang Diyos. Amen? Yes. Mahal natin ang Diyos, kaya natin ginagawa ang mga ito. Nag-pray ako dahil mahal ko ang Diyos. Hindi dahil sa may pangangailangan ako. Amen? Magbibigay ako para sa ganon, ako ay makakatanggap. System. That if you give, you will receive. Di ba mas maganda? Magbibigay ako because I love to give to God. Di ba mas magandang ganon, mga kapatid? Magbibigay ako dahil mahal ko ang Diyos. Mag-iika po ako dahil mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang kanyang gawain. Amen? Kaya hindi siya sistema. Ang pagmamahal kay Jesus, sinasabi natin, is a personal, hindi siya dahil sa religion. Born again kami, so kailangan mag-attend ako Sunday, hahayo kami, magmi-mission kami, because we are born again. Dahil yun ang gawain ng church namin, kailangan kong gawin. Dahil yun ang gawain namin. Hindi religion, mga kapatid. Ang pagmamahal kay Jesus. It is personal. Personal. It is our personal decision. Na kahit hindi ka iimbitahan sa gawain, dahil Christian ka at nagmamahal ka sa Diyos, pupunta ka. Amen. Na kahit hindi ka papaalalahanan, kahit hindi ka i-challenge na mag-tithes and mag-offering, mag-mission, ay sumasama ka because it is your personal decision to go and make disciples. Dahil yun ang utos ni Jesus na pagpapadama ng ating pagmamahal sa Kanya. Kasi minsan nagiging sistema na lang, nagiging religion na lang ang paggawa natin ng mga church ministries or mga activities. Kaya parang walang pagkakaiba. Dati, every Sunday, pumupunta din tayo, uma-attend tayo. Pag may mga religious gatherings, nandun din tayo because it is a religion. Because sistema yon. At minsan, mga kapatid, tandaan po natin, ang pagmamahal kay Jesus, hindi tradisyon. Amen? Hindi tradisyon. O tradisyon namin, na kapag ka-Sunday, mag-communion kami, magsusuot kami ng mga puting kasuotan. Hindi tradisyon. Pag Holy Week, ayan, kailangan pagka Biyernes Santo, tahimik, ganito, ganyan. Parang naging tradisyon na, mga kapatid. Nawawala na yung tamang motibo na ginagawa natin ang mga bagay na gawain sa church because we love Jesus. Yun dapat ang pinaka-motive, nagda-drive sa bawat isa sa atin na gumawa sa mga pinagagawa ng Panginoon dahil mahal natin siya. Amen? Kasi kapag love ang umiral, matindi yan, mga kapatid. Pag-ibig ang nag-uudyok sa atin para tuparin ang sinasabi ng Panginoon, matindi yan, hindi kayang pigilan yan, mga kapatid. Pansinin ninyo nung kayo ay na-in love. Kahit pigilan ka ng mga magulang mo, gagawin mo pa rin kung ano yung pinag-usapan mo ng love mo. Kasi in love ka nga. Kahit umuulan, pag may usapan kayo, pumupunta ka.
Amen? Kahit may nararamdaman ka minsan, dahil sa may usapan kayong date, pumupunta ka. Bakit? Ang nag-uudyok ay yung pag-ibig na umiiral sa puso mo. Diba? Kahit hindi mo kaya minsan, ginagawa mo dahil mahal mo yung pinaggagawa mo ng mga bagay na ito. Kung kailangan mo magpuyat, mag-load para makareply ka lang. Di ba't ginagawa mo yun? Dahil ayaw mo na baka magtampo siya sa'yo dahil mahal mo siya. Dahil baka darating yung time, hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka lang sa akin. Baka doon mamayang kanta mo. Kaya lahat maaari ng pinag-usapan ninyo, gagawin mo kasi ayaw mo na mawala siya sa iyo dahil mahal mo siya. Pero kung hindi mo siya mahal, okay lang mawala siya. Magtampo ka kung magtampo ka, huwag kang pupunta kung hindi ka pupunta. Pero mahal mo, hindi mo gagawin yun. Hindi mo siya iindiyanin. Bakit? Mahal mo kasi. Kaya kapag pag-ibig ang umiral sa lahat ng mga ginagawa natin kay Lord, mga kabatid, walang makakapigil sa atin. Sana yung pag-ibig na yon ang iiral, yung love for Jesus ang iiral sa paggawa natin anumang gawain sa church. Hindi tradisyon, hindi dahil yun ang tradisyon ng church, hindi dahil sa relihiyon natin, hindi dahil yun ang sistema na ginagawa natin, kundi dahil yun ang pinagagawa ng Panginoon. Amen? Yes. Ang true love kay Lord ay hindi sa sinasabi na papatunayan. Meron yata akong nilagay dyan, yung next slide na. Next slide, yan. Sabi, ang true love kay Lord ay hindi sa sinasabi na papatunayan. Ito ay napapatunayan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos. Yan ang true love, mga kapatid. Hindi dahil sa sinabi ko ng I love you di ba? Powerful kung anong sinabi mo, nagmamanifest. Kaya, ipakita natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mga gawa that we love Jesus. Amen? Ipakita natin sa gawa na mahal natin ang Diyos. Dahil mas maganda na pag may nagtanong sa'yo, bakit mo ginagawa yan? Kasi gusto kong gawin. Di ba't mas magandang pakinggan na pag tinanong ka, bakit mo ginagawa yan? Ito ang pinagagawa sa akin ni Jesus. Di ba mas magandang pakinggan? Na hindi dahil gusto mong gawin ang ginagawa mo, kundi dahil ginagawa mo dahil mahal mo si Jesus. Amen? Mas magandang pakinggan yon as a Christian na sinusunod natin ang mga bagay na ito o ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin because of our love. Evidence ng love natin kay Jesus ang ating mga ginagawa. Amen? Ebidensya na napakagandang mapakinggan ng mga tao. Although hindi lahat ng tao na pag narinig nila na ginagawa mo ito para kay Jesus, maaring sa iba ay corny. Pero pag napakinggan ni Jesus na ginagawa mo ang mga bagay na ito dahil yan ang utos niya, nalulugod siya sa iyo. Dahil hindi lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, sa ibabaw ng mundong ito ay ikinatutuwa ng tao. Lalo na yung mga ginagawa natin as a Christian. May mga taong corny ang dating natin sa kanila. Pero kay Lord, kalugod-lugod. Amen?
Mas maganda na si Lord ang natutuwa kaysa ating mga ginagawa, kaysa sa mga tao lang. Pero si Lord, hindi siya nalulugod. Mas maganda na kahit hindi natutuwa yung mga tao, pero natutuwa ang Diyos every time na ginagawa mo itong mga bagay na ito, dahil hindi ka naman sa tao naglilingkod, kundi sa ating Panginoon. Amen? Hindi ka man pansinin. Iisnab-isnabin ka man ng mga tao dahil sa iyong ginagawa para kay Lord, magpatuloy ka lang. Amen? Dahil ginagawa mo ang mga bagay na ito dahil mahal mo si Jesus. Amen? Dahil mahal mo siya. Kaya ginagawa mo ang mga bagay na kahit sa mga tao sa tingin mo parang nakakahiya. Parang baliwala sa kanila. Parang hindi niya ilalike yung ginagawa mo. Parang hindi sila magta-thumbs up, kundi magta-thumbs down sila. Pero pag si Lord ang nag-thumbs up sa iyong mga ginawa, sa langit, viral na yon. Amen? Mas maganda nang mag-viral ang mga ginagawa natin dito sa lupa na magba-viral sa heaven kaysa nag-viral dito sa lupa pero baliwala sa heaven. Mas magandang maging sikat sa langit kaysa sa dito. Kasi ang eternal destination natin, hindi naman dito. Doon, amen? Na darating yung time na lahat ng mga pinagpaguran, lahat ng mga pinaghirapan natin, maiiwan natin lahat. Isipin mo na lang, kagaya nakita namin. In 100 years from now, tayong lahat wala na dito. Yung mga medalya mo, yung mga project na ginawa mo, yung mga awards na natanggap mo, yung title mo na nailagay sa iyong pangalan, before your name, nandun yung title mo. Di ba? May title, tapos pangalan, lahat ng mga yon, mawawala lahat. Meron ang nagtanong, sino sa inyo dito? Gusto kong tanungin din kayo. Sinong nakakakilala sa inyo sa lolo ng lolo ninyo? Sino sa inyo? Kilala nyo pa yung lolo ng lolo nyo? Kilala nyo? Hindi na? Ganyan din ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Makakalimutan din tayo ng mga susunod na generation. Na lahat ng pinaghirapan mo, makakalimutan lahat. Maalala nyo si Joseph? Sa readings natin, nung nawala si Joseph, nakalimutan lahat ng ginawa ni Joseph, kaya pinahirapan ng mga Israelita. Bilhin mo yung 7 years, nagkaroon ng taggutom sa Egypt. Si Joseph, ang pinagpahayagan ng Panginoon na magkaroon ng taggutom after 7 years na masaganang ani. History yun sa Egypt. Pero may dumating ang isang paraon. Wala siyang alam tungkol sa kwento ni Joseph. Kaya pinahirapan ang mga Israelites. Ganyan din ang mga mangyayari sa atin someday, mga kapatid. Yung nagpapa-stress sa inyo ngayon, para lang magawa mo at matapos mo, ma-accomplish mo, darating ang time, makakalimutan lahat yan. Lahat ng record dito sa lupa na nagawa mong success, darating ang time, kung walang naggawa ng libro para sa iyo, lalo na kung walang nagsusulat tungkol sa buhay mo, wala kang mga pinost na mga pangyayari, darating ang time, lahat ng ito mga kapatid, makakalimutan lahat. Samantalang na-stress ka, samantalang nagkasakit ka, magawa mo lang itong mga bagay na ito. Pero darating pala yung time, lahat ng ito, makakalimutan.
Pero yung mga ginawa mo para kay Lord, nakalista yon at pwedeng magbigay sa iyo ng eternal reward someday. Amen? Kapag tayo ay nandun na sa Kanya, makakamtan natin ang reward na sasabihin ni Lord, anak, naalala ko lahat. Nakita ko lahat ang ginawa mo sa lupa para sa akin. Ito ang reward mo. Amen? Lahat ng mga medal natin yan. Alam niyo yung mga medal ninyo, sinong nakatago pa ng mga medals nila? Sa mga senior citizen dito. Sinong mga senior citizen dito? Yung mga medals ninyong elementary kayo, nandyan pa ba? Certificate nyo. Mga iba, meron pa kasi kailangan nyo sa mga documents. Pero darating araw, nasa basurahan na yan. Walang silbi. Samantalang sabi ko nga, na-stress ka dahil dyan. Problema mo yan. Nagkasakit ka dahil dyan. Pero darating araw, mawawala pala lahat. Ano ba yan? Mga kapatid, tandaan natin, lahat ginagawa natin dito sa lupa, pansamantala lang. Lahat ng mga reward natin dito sa lupa, pansamantala lang. Lahat ng mga ipinagawa ng mga nagpagawa sa atin na tao dito sa lupa, darating time, mawawala lahat yan. Pero yung pinagawa ni Lord sa atin, pang-eternal yan. Amen? Na darating ang graduation. No? Darating graduation natin kay Lord at doon mo matatanggap ang iyong gantimpala dahil nagsikap ka na magawa ang pinagagawa ni Lord sa iyo habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Minsan, maraming mga tao, nagkakandara pa, masunod lang ang sinasabi ni boss. Masunod lang sinasabi ni manager. Huwag lang mapangalitan ni boss, huwag lang mapangalitan ni manager. Pero yung sinasabi ni Lord, hindi nagkakandara pa. Okay lang. Maunawaan naman si Lord eh. Minsan ganon ang Christian. May mga ganon, hindi naman lahat. No? Pero hindi magandang practice. Dahil minsan, mas ino-honor pa natin yung mga superior natin dito sa lupa kaysa yung superior natin sa heaven. Mas sinisikap pa natin minsan ma-accomplish yung pinagagawa ng mga master natin dito sa lupa kaysa sa master natin sa heaven. Na hindi natin namamalayan na yung mga pagsisikap natin na ito, darating time, sabi ko nga, makakalimutan, mababaliwala lahat. Mababaliwala lahat. Pero yung ginawa natin kay Lord, hindi babaliwalain ni Lord. Because your labor in the Lord is not in vain. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, obedience is the proof of true love for God. Amen? Ayan. Obedience is the proof of true love for God. Ang pagsunod, ang patunay na pagmamahal natin sa Diyos. Yung obedience sa Kanyang mga utos. Pakipalitan na nga yung John 14:15 dapat yan para hindi malito yung John 14:15. Pakipalit. Thank you. So, obedience is the proof of true love for God or for Jesus. Mga kapatid. Pansinin ninyo sa readings natin. Sa mga readings natin in the past, yung readings natin kahapon yata yon. Sa Exodus chapter 39, Exodus chapter 40, di ba may pinapagawa ang Panginoon sa mga Israelites through Moses?
Pansinin ninyo mga kapatid, kung napalitan na, please paki-post na. Ano sa screen. Makikita natin sa Old Testament pa lang, yung next slide, yan. So makikita po natin, sa Old Testament pa lang, wala pa namang sinasabing, I love you Lord, wala pang sinabi si Lord noon, na kung mahal ninyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Pero sa Old Testament, sa mga readings natin this week o last week, mapansin po natin dito, sa Exodus chapter 39, verse 32, verse 42, at Exodus chapter 40, verse 16, pansinin ninyo mga kabatid, natapos, pwede bang samahan nyo po akong magbasa? Sige, yung Exodus 39, 32, natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Sa 42, lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Exodus 40 verse 16, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Pansinin natin mga kapatid, hindi naman sinabi ni Moises, I love you Lord. Hindi sinabi ng mga Israelites, I love you Lord. Pero ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos ayon sa pagtupad ng iniutos ng Diyos sa kanila. Hindi nila ginawa yung mga designs dahil yun ang gusto nilang design, kundi yun ang utos ng Diyos. Si Bezalel, yata hindi ako nagkakamali, si Bezalel ay siya yung binigyan ni Lord ng gift, ni Yahweh ng gift, para mag-design ng lahat ng mga design nyo. Ang galing. Habang binabasa ko yung Exodus, yung instruction ni Lord kay Moses, nung sinabi niya kay Bezalel, yung mga design, sinundan talaga yon. Sabi ko, ang galing. Ang galing ng pagkagawa. Pero makikita po natin doon na si Yahweh, si Lord, ang nagbigay sa lingkod niyang ito ng karunungan at kaalaman para i-design yung mga gusto nilang magawang design doon sa tabernacle. No? Yung sa toldang tipanan. Tabernacle of meeting. Yun po ang ginawa nila. Ang sabi ko, ang galing naman ng pag-design. Wala pang mga hulmahan noon na mga mabilis gawin. Kasi ang gold, hindi basta-basta ma-design na hanggat hindi mo yan natutunaw. No? Kasi karamihan ng mga gold, yung mga ginawa nilang design sa tabernacle. Pero yung mga design na gusto ng Panginoon, ang sabi dito, ayon sa utos ni Yahweh, nagawa nila yon. Lahat ng ginawa ng mga Israelita, ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. At ginawa ni Moises ang lahat ng iyon, dahil yon ang utos ni Yahweh ng Diyos. Hindi dahil iyon ang gusto nilang design, mga kapatid. May mga design doon. At may mga uri ng pabango o mga pang-anoint na sabi ni Lord, walang gagaya niyan. May pinagbawal ang Diyos na bawal gayain ng kahit sino, maliban sa pinagsabihan lang. Pero nakita ko dito mga kapatid, lahat ng ginawa ng mga Israelita noon sa pag-design ng Tabernacle of Meeting, ayon sa iniutos ng Diyos. Ang galing mga kapatid. Napaganda na kapag meron tayong gustong gawin na pinagagawa ng Panginoon, ay gagawin natin ayon sa utos ng Diyos. Amen? Magdi-disciple tayo ayon sa utos ng Diyos. Mag-share tayo ng word ayon sa utos ng Diyos. Dadalo tayo sa gawain ayon sa utos ng Diyos. Gawin natin ang ministry
ayon sa utos ng Diyos. Mag-pray-pray tayo ayon sa utos ng Diyos. Magkakaloob tayo ayon sa utos ng Diyos. Mag-iikapo tayo ayon sa utos ng Diyos. Hindi dahil sa utos ng damdamin mo. O hindi dahil yun ang gusto mong ibigay lang. No. Kundi dahil iyon ang utos ng Diyos. Dahil once na ginagawa natin ang iba't ibang mga bagay ayon sa utos ng Diyos, nagiging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Mahirap sabihin, itong binibigay ko dahil yan ang gusto kong ibigay. Mas maganda, binibigay ko ito dahil yan ang utos ng Diyos. Amen? Para darating man ang araw na ihuhusgahan tayo ng Diyos, anak, ginawa mo ba ang mga pinagagawa ko ayon sa utos ko sa iyo? Hindi, Lord. Kung feelings ko lang. Kung feel ko lang, Lord, na magbigay, yun ang feeling ko eh. Yun ang gusto ko eh. Mga kapatid, darating araw, bawat isa sa atin, haharap sa Diyos, at ang pag-uusapan natin, hindi yung nagawa mo ba ang gusto mong gawin? Hindi. Kundi kung nagawa ba natin ang gusto niyang gawin natin. Amen? Tanong, kung Judgment Day ngayon, tanong, kung ngayong araw ang pag-uusga ng Diyos, at tatanungin ka, ginawa mo ba ang mga gawain ayon sa utos ko? Maganda kung yes lahat, no? Pasado kayo lahat. Pumasok kayo lahat. Sa aking kariyan, sabihin ni Lord. Pero kung sabihin natin, oo, ay, delikado. Balik sa grade 1. Kinder, oo. No? So, mga kapatid, obedience is the proof of true love for God. Kahit wag mo nang sabihin, I love you, Lord, gawin mo na lang kung anong pinagagawa niya, automatic, yan nagsasabing mahal mo siya. Amen? Mga kapatid, pangatlo, love comes first before obedience. Mahirap kasing sumunod pag hindi mo mahal yung nag-uutos sa'yo. Mahirap talaga, mga kapatid. Bakit mo susundin? Hindi mo naman love. Bigyan ko kayong halimbawa. May boyfriend ka. Mahal na mahal mo. Tapos yung inaayawan mo, hindi mo naman boyfriend, hate na hate mo, tapos may pinagagawa siya sa'yo. Gagawin mo ba? Hindi Kung anong sinasabi ng love mo, yun ang gagawin mo. Love mo eh. Diba? Honey ko, bibi ko, anong gusto mo? Di ba? Love, may sinasabi si yung karibal mo. Pero iba sa sinasabi mo. Di ba? Pero ikaw ang gusto ko, sundin kasi loves kita. Di ba ganun yun, mga kapatid? Mahirap sumunod sa hindi mo minamahal. Kaya nga, masasabi ko, madali lang sumunod sa minamahal mo. Kaya kung mahal natin si Lord, hindi tayo mahihirapang sumunod. Amen? Yes. Kung talagang mahal natin si Lord, no? I-compare mo na lang kapag may sinasabi ang loves mo, ginagawa mo ang lahat. Di ba? Ginagawa mo ang lahat ng sinasabi niya. Maipadama mo lang na mahal mo siya kahit hindi ka pa niya mahal. Pero kung ikaw ang nagmamahal sa Kanya, sinisikap mong gawin. Minsan, beyond ng Kanyang expectation sa iyo, ay ginagawa mo dahil mahal mo siya. Amen? Minsan, hihigitan mo pa. Kahit hindi niya sinasabi, ginagawa mo. Di ba? May ganun, di ba, sa mga nagmamahal? Hello? Di ba ang nagmamahal ganon? Halimbawa, pag birthday niya,
Hindi naman siya humihingi ng regalo sa iyo, pero binibigyan mong regalo. Bakit? Sinabi ba niya? Hindi. Dahil mahal mo siya. Yung pagmamahal ang nagdidikta sa atin, sa Diyos, para sumunod. Kaya, love comes first before obedience. Pag mahal natin ang Diyos, naturally, we are obedient sa Kanya. Natural yan. Basta't dumadaloy ang pagmamahal natin sa Kanya, natural yan. Sinusunod natin ang Kanyang mga utos. At sa mga nagmamahal naman kay Lord, hindi naman talaga mahirap gawin ang pinagagawa niya kung pagmamahal ang umiiral at nag-uudyok sa atin para gawin ang pinagagawa niya sa atin. Kaya i-develop natin, mga kabatid, ang love natin kay Lord. Yan ang magandang i-develop sa buhay ng isang tao, ang pagmamahal niya sa Diyos. Para sa ganun, hindi siya mahirapan na gawin ang pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Yes, mga kapatid. Hindi mahirap gawin ang pinagagawa ng minamahal mo. Hindi mahirap. Oo. Kahit puyat na puyat ka, pansinin mo na lang ang sarili mo. Sabi ko nga, pansinin mo na lang sarili mo. Pag may mahal ka, kahit hindi man tao, trabaho, mahal na mahal mo. Di ba kahit may sakit ka, kahit minsan may sinat-sinat ka, pumupunta ka. Kahit napuyat ka, nagtatrabaho ka. Bakit? Napamahal sa iyo ang trabaho mo. Kaya pag napamahal tayo kay Lord, mga kapatid, grabe, may himalang mangyayari sa buhay natin. Na masasabi natin, pag sinisinat nga ako, inuubo nga ako, nagtatrabaho ko, yung pag-attend pa ng church kaya, sabi natin minsan, baka makahawa ako. Mag-alcohol ka, mag-Christmas ka. Amen? Hello? Kaya once, mga kapatid, sabi ko nga, na yung love natin, ma-develop kay Lord, may miracle na mangyayari sa buhay natin. Yung hindi natin nagagawa dati, magagawa na natin dahil nag-uudyok ang pagmamahal natin sa Diyos. Naway ang bawat isa sa atin ma-in love kay Lord. Amen? Ang magmahal kay Jesus ay ang kusa at masayang pagsunod sa Kanya, hindi para mahalin niya tayo, kundi dahil mahal niya tayo. And in return, napakaganda po. Sabi ko nga, hindi man natin mapantayan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sana man lang, matutunan natin na i-develop ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Na ayaw natin na magtampo ang ating minamahal sa atin. Nang dahil sa ating mga nagagawa. Kundi gusto natin na mapasaya natin siya sa ating mga ginagawa dahil mahal natin siya. Amen? Sa mga hindi pa nasusubukang ma-inlove, baka mahirap niyong unawain itong sinasabi ko. Subukan niyong ma-inlove. Sa trabaho man, sa mga gadgets man, o sa kahit ano. Sigurado, once na na-inlove kayo dyan, pakaiingatan ninyo. Amen? Halimbawa, may minamahal kang latest na gadget, napasayo, naku, malaglag lang, parang kabang-kaba ka, pinulot mo, tiningnan mo baka may crack. Alam mo, ay, salamat, walang sira. Bakit? Parang natatakot kang may sira. Mahal mo eh. Amen? Baka masira, mawawala sa'yo, parang di mo kayang tanggapin.
Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko, maganda na yung love natin ma-develop kay Lord. Dahil ayaw natin siyang mawala kung mahal natin siya. Ayaw nating makipag-break sa Kanya dahil mahal natin siya. Ayaw natin na magtampo siya sa atin dahil mahal natin siya.